Isang gabi, winakasan ng asawa ko ang lahat. Habang dala ko sa aking sinapupunan ng aming anak, ibinato ni Gabriel sa aking muka ang mga dokumento ng pagkabilanggo ko. Sa kabilang silid, naririnig ko ang malanding halakhak ni Clara habang suot ang aking mga alahas. Wala kang kwenta, Elena. Mabulok ka sa kulungan. Sigaw ng lalaking minahal ko. Ngunit hindi nila alam, ang bawat luhang pumatak sa semento ng selda ay magiging bakal na magpapatatag sa akin. Paano ako babangon mula sa dilim at sino ang magbabayad sa bawat segundong ninakaw nila sa akin at sa aking anak? Hindi na kita mahal, Elena. At para maging malinaw ang lahat, itong bata, hindi ko na rin sigurado kung gusto ko pa ba siya. Ang mga salitang iyon ay tila mga bubog na humiwa sa hangin, tumagos sa bawat sulok ng tahimik na kusina. Sa labas ng bintana, nagsisimula pa lamang ang takip silim, ngunit para kay Elena, ang buong mundo ay biglang nilamon ng isang madilim at walang katapusang gabi. Nakatayo siya sa harap ng kalan, ang isang kamay ay maingat na humahaplos sa kanyang 6 na buwang sinapupunan, habang ang isa naman ay marahang hinahalo ang nilulutong gamot para sa kanyang biyenan. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi, ilang sandali lamang ang nakalipas. Isang nangiting puno ng pangarap para sa pamilyang kanilang binubuo. Ngunit ang mga salita ni Gabriel, ang kanyang asawa, ay isang malupit na puwersa na dumurog sa lahat ng iyon. Tila nawala ng pakiramdam ang kanyang mga daliri. Ang kutsarang hawak niya ay bumagsak sa sahig, gumawa ng isang maliit na kalansing na waring gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Ngunit hindi ito panaginip. Ito ang katotohanan. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata niyang puno ng luha at pagkalito ay sinalubong ang malamig at walang emosyong tingin ni Gabriel. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang mukha ay kasing tigas ng bato. Sa likuran nito, bahagyang nakatago, ay si Clara, ang babaeng may malaking utang na loob ang kanilang pamilya, na ngayon ay may mga luhang buwaya sa mga mata, ngunit may nakatagong na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Anong sinasabi mo, Gab? Halos pabulong na tanong ni Elena. May bumara sa kanyang lalamunan at ang amoy ng gamot na pinapakulo ay biglang naging kasuklam-suklam. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, lumakad ito patungo sa mesa at malakas na ibinato sa ibabaw nito ang isang folder. Kasunod nito, 2 pulis ang pumasok mula sa likuran niya. Elena Reyes, isang matigas na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Inaaresto ka namin sa salang attempted murder sa iyong biyenan, si Aling Martha. Nalaglag ang panga ni Elena. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Nagkakamali kayo. Huwag ka nang magsinungaling, Elena. Sumigaw si Gabriel. Ang bawat salita ay puno ng galit at pandidiri. Nakita ni Clara ang lahat. Ikaw ang nagpalit ng lason sa gamot ni Mama. Hayop ka. Naisip ko noon na isa kang anghel, pero isa ka palang demonyo na nagbabalat kayo. Gabriel, please, maniwala ka sa akin. Lumuhod si Elena. Ang mga kamay ay nanginginig na iniabot patungo sa kanyang asawa. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko kayang gawin yon. Mahal na mahal ko si Mama. Mahal na mahal kita. Ngunit imbes na awa, isang marahas na pagtulak ang kanyang natanggap. Huwag mo akong hawakan. Napaupo si Elena sa sahig. Naramdaman niya ang isang bahagyang pagkirot sa kanyang sinapupunan at agad niyang niyakap ang kanyang tiyan. Ang takot para sa kanyang anak ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang puso. Habang kinakabitan siya ng posas ng mga pulis, ang mga mata ni Elena ay napako sa isang sulok. Nandoon ang isang maliit na sweater na kulay asul. Ang sinulid na asul na pinili niya dahil paborito yon ni Gabriel. Ginagawa niya yon tuwing gabi. Nininiting ang bawat hibla ng kanyang pagmamahal at pangarap para sa kanilang panganay. Sa kanyang pagdaan,
Sinadya ni Clara na tapakan ng sweater gamit ang kanyang matulis na takong. Isang maliit na yapak ng putik ang dumungis sa purong kulay nito, tulad ng duming ikinalat ni Clara sa kanilang buhay. Habang hinihila siya palabas ng bahay na dati niyang tinawag na tahanan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Elena. Sa ilalim ng dim na ilaw ng sala, nakita niya si Gabriel na niyayakap si Clara. Hinahaplos ang buhok nito na para bang ito ang tunay na biktima. Isinakay siya sa sasakyan ng pulis. Ang mga sirena ay umalingaw-ngaw, sumisira sa katahimikan ng gabi at naghahayag sa buong kapitbahayan ng kanyang kahihiyan. Sa pag-andar ng sasakyan, habang ang imahe ng kanyang asawa na yumayakap sa ibang babae ay nakatatak sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang sagot. Isang tanong na puno ng sakit. Bakit, Panginoon ko? Bakit? Ang silid ng hukuman ay malamig at walang kaluluwa. Ang bawat sulok nito ay tila humihinga ng hangin ng paghuhusga. Nakaupo si Elena sa isang matigas na upuang kahoy. Ang kanyang mga kamay na nakaposas ay nakapatong sa kanyang sinapupunan. Isang walang malay na kilos ng isang inang gustong protektahan ang kanyang anak mula sa kalupitan ng mundo. Ang bulungan ng mga tao sa kanyang likuran ay parang isang kumpol ng mga bubuyog. Ang kanilang mga salita ay mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng piskal ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Ang mga ebidensya, isang bote ng lason na natagpuan sa ilalim ng kanyang kama. Isang pekeng sulat na nagsasabing gusto niyang makuha ang mana ng biyenan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang testimonya ng sarili niyang asawa. Tumayo si Gabriel sa harap ng lahat. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Ikinuwento niya kung paanong si Elena ay naging sakim at walang utang na loob. Binaluktot niya ang bawat alaala nila. Ginawang kasuklam-suklam ang bawat sakripisyo ni Elena. Tumingin siya sa mga mata ni Elena at sa isang saglit, umasa siyang makikita ang dating Gabriel, ang lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay. Ngunit ang nakita lang niya ay isang estranghero na may mga matang puno ng pagkamuhi. Sumunod si Clara. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang sining. Isinalaysay niya ang isang kwentong puno ng kasinungalingan kung paano niya nahuli si Elena na naglalagay ng lason. Ang bawat hikbi niya ay isang perpektong pag-arte na kumuha ng simpatya ng lahat, habang si Elena naman ay naging isang kontrabida sa sarili niyang trahedya. Walang magawa si Elena. Ang kanyang public attorney ay tila pagod na at sumuko na sa laban bago pa man ito magsimula. Sinubukan niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa ingay ng mga akusasyon. At dumating ang hatol. Ang pagbagsak ng martilyo ng hukom ay tila isang kidlat na bumaon sa puso ni Elena. Guilty, isang salita lamang, ngunit sapat na iyon upang wasakin ang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang mundo ay biglang tumahimik. Ang mga bulungan ay naging malinaw na mga salita ng pangungutya. Tingnan mo siya. Akala mo kung sinong santa. Kawawang Gabriel, nakapangasawa ng demonyo. Bagay lang sa kanya ang mabulok sa kulungan. Habang hinihila siya ng mga gwardya palabas, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng kahit isang kakampi, isang taong maniniwala sa kanya. At sa gitna ng maraming tao, nakita niya ito, isang pamilyar na mukha, isang babaeng may mga mata na katulad ng sa kanya. Inay! Ang sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng pananabik at pag-asa. Inay, tulungan mo ako. Ang kanyang ina, si Aling Nita, ay sumiksik sa mga tao. Sa isang saglit, inakala ni Elena na yayakapin siya nito. Nasasabihing naniniwala ito sa kanya. Inakala niya na sa wakas, may isang taong kakampi sa kanya. Ngunit ang mga kamay na inaasahan niyang hahaplos sa kanya
ay buong lakas na dumapos sa kanyang pisngi. Isang malutong na sampal ang gumising sa kanya sa katotohanan. Ang sakit ay hindi pisikal. Ito ay isang sakit na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang mukha ni Aling Nita ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng matinding galit at kahihiyan. Wala akong anak na mamamatay tao. Sigaw ng kanyang ina. Ang bawat salita ay mas matalas pa sa kutsilyo. Pinahiya mo ang buong pamilya natin. Mula ngayon, hindi na kita anak at hindi na kita kilala. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Aling Nita at naglakad paalis. Iniwan si Elena na nakaluhod sa sahig, wasak na wasak, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa pisnging sinampal ng sarili niyang ina. Ang huling sinag ng pag-asa ay tuluyan ng namatay. Ngayon, sigurado na siya. Nag-iisa na lamang siya sa mundong ito, kasama ang anak na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ang amoy ng pinaghalong pawis, lungkot at murang panlinis ang unang sumalubong kay Elena. Ang mabigat na bakal na pinto ay isinara sa kanyang likuran. Ang malakas na kalabog niyon ay tila huling tuldok sa kanyang dating buhay. Ito na ang kanyang bagong mundo. Isang maliit na seldang, may 2 dobleng kama na semento, isang naninilaw na pader na puno ng mga nakasulat na pangalan at pangarap, at isang maliit na bintanang may rehas na bakal na nagpapakita lamang ng isang piraso ng kulay abong kalangitan. Sa unang mga araw, si Elena ay parang isang multo. Nakaupo lamang siya sa isang sulok ng kanyang kama. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang tingin ay blangko. Ang ingay ng kulungan, ang sigawan, ang tawanan, ang iyakan, ay tila dumadaan lamang sa kanyang tainga. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang mga salita ni Gabriel, ang tawa ni Clara, ang sampal ng kanyang ina. Hinahanap niya ang mga alaala. Sinusubukang balikan ang mga panahong masaya pa sila. Umaasang baka sakaling isang masamang panaginip lamang ang lahat. Ngunit sa bawat pagpikit niya, ang nakikita niya ay ang mapanuyang mamangiti ni Clara at ang malamig na mga mata ni Gabriel, ang kanyang mga kasama sa selda, mga babaeng may iba't ibang kwento ng kabiguan, ay hindi siya pinansin sa simula. Sanay na sila sa mga baguhang tulad niya na nalulunod pa sa sariling pighati. Hayaan niyo muna siya. Narinig niyang sabi ng isang mas matandang babae na tinatawag nilang Ate Lorna. Lahat tayo dumaan dyan. Kung hindi siya kakain, hayaan niyo. Kapag nagutom yan, kakain din. Si Ate Lorna, isang babaeng may mga guhit na ng pait sa muka, ngunit may mga matang nakakakita ng lahat, ang unang kumausap sa kanya. Isang gabi, habang umiiyak na naman si Elena sa kanyang unan, lumapit ito at inabutan siya ng isang baso ng tubig. Wala kang mapapala sa kaiiyak, sabi nito sa isang tonong hindi galit pero hindi rin malambing. Hindi maililinis ng luha mo ang pangalan mo at lalong hindi niyan mapapakain ng bata dyan sa tiyan mo. Natigilan si Elena at napahawak sa kanyang sinapupunan. Kung gusto mong mabuhay, dugtong ni Ate Lorna, kung gusto mong mabuhay para sa anak mo, kailangan mong tumayo. Dito sa loob, ang mahina, kinakain, hindi ng tao, kundi ng lungkot. Ang mga salitang iyon ay gumising sa isang bahagi ng diwa ni Elena. Mula noon, pinilit niyang kumain. Kahit na ang pagkain ay lasang papel, pinilit niyang maligo sa malamig na tubig. Pinilit niyang gumalaw. Ang bawat kilos niya ay may kasamang dalangin. Isang dalangin, hindi na para sa kanyang kalayaan, kundi para sa kaligtasan ng batang dinadala niya. Ang pagmamahal niya kay Gabriel, ang sakit ng pagtataksil nito, ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Isang hapon, habang naglilinis sila ng pasilyo, nakabukas ang isang lumang telebisyon sa opisina ng mga gwardya. Isang balita mula sa isang entertainment news program ang umagaw sa atensyon ng lahat. Sa screen,
lumabas ang isang napakagandang larawan. Si Gabriel, suot ang isang mamahaling suit, at si Clara, nakasuot ng isang kumikinang na puting bestida, ay masayang magkayakap. Ang headline sa ilalim ng kanilang larawan ay nagsasabing, Engaged, the grand proposal of business tycoon, Gabriel Reyes, to socialite Clara Mendez. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Ang hawak niyang basahan ay bumagsak sa sahig na basa. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ang kinang sa mga mata ni Gabriel habang nakatingin kay Clara. Iyon ang mga ngiti at kinang na dating para sa kanya. Ngayon, ipinagkakait na yon sa kanya at ipinagkakaloob sa babaeng sumira ng kanyang buhay. Habang nakatitig siya sa screen, nakaramdam siya ng isang matinding kirot sa kanyang puso. Ngunit kasabay ng kirot na yon, may naramdaman siyang iba, isang maliit, ngunit malinaw na paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang marahang sipa mula sa loob. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Sa gitna ng kanyang pagkasuklam at pighati, ang maliit na sipa na yon ay isang paalala. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Isang paalala na may isang buhay na umaasa sa kanya. Ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng kalungkutan. Iyon ay luha ng isang pangako. Sa sandaling iyon, namatay na ng tuluyan sa kanyang puso si Gabriel Reyes. At sa sandaling iyon, ipinanganak ang isang ina na handang gawin ang lahat, hindi para maghiganti, kundi para mabuhay at lumaban para sa kanyang anak. Lumipas ang mga buwan na parang isang mahabang panaginip na paulit-ulit. Ang kulungan ay naging isang pamilyar na halimaw para kay Elena. Kabisado na niya ang bawat tunog, ang pagkalampag ng mga rehas tuwing umaga, ang sigawan sa pasilyo tuwing may nag-aaway, ang mahinang pag-iyak na maririnig mula sa ibang mga selda kapag ang lahat ay natutulog na. Ang dating sakit na dulot ng pagtataksil ay hindi na kasing talim ng dati. Ito ay naging isang pilat na laging nariyan, isang paalala ng kanyang nakaraan, ngunit hindi na isang bukas na sugat. Ang buong mundo niya ngayon ay umiikot sa nilalang na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Tuwing gabi, kinakausap niya ang kanyang anak sa isang pabulong na tinig. Anak, sasabihin niya habang hinahaplos ang kanyang malaki ng tiyan, huwag kang mag-alala ha? Hindi ganito ang mundo sa labas. Paglabas natin dito, ipapakita ko sa iyo ang kulay ng mga bulaklak, ipaparinig ko sa iyo ang tunog ng alon sa dagat, at ipapatikim ko sa iyo ang matamis na mangga. Dito, puro kulay abo lang. Pero balang araw, makikita mo rin ang bahaghari. Ang paglaki ng kanyang tiyan ay naging dahilan ng mga tsismis at panghuhusga mula sa ibang mga preso. Ngunit naging dahilan din ito ng proteksyon mula sa iilan. Si Ate Lorna, sa kanyang sariling paraan, ay naging tagapagbantay niya. Madalas ay may iniaabot itong dagdag na piraso ng tinapay mula sa sarili nitong rasyon o isang malinis na basahan na magagamit niya. Kumain ka, madalas nitong sabi. Para sa dalawa yan. Isang gabi, habang ang lahat ay mahimbing nang natutulog, isang malakas na hangin ang nagsimulang humampas sa maliit na bintana. Ang kalangitan, na kanina'y tahimik, ay biglang nagdilim. Maya-maya, ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang tumama. Sa yero ng kanilang bubong, lumilikha ng isang mabagal na ritmo na unti-unting bumibilis. Naramdaman ni Elena ang isang bahagyang paninigas sa kanyang tiyan. Noong una, inakala niyang dala lamang iyon ng pagbabago ng panahon. Ngunit ang paninigas ay naging isang mahinang paghilab. Sinubukan niyang umayos ng higa. Iniisip na mawawala rin ito. Ngunit ang paghilab ay bumalik, mas malakas kaysa sa una. Isang malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang sakit ay tila isang alon na dumarating, tumitindi, at saka bahagyang humuhupa para lamang bumalik na may mas matinding puwersa. Napahawak siya ng mahigpit sa manipis na kumot. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit ang bawat paghinga niya ay nagiging isang pigil na daing. Ate Lorna,
Sinubukan niyang tumawag, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at mahina. Sa labas, ang ulan ay naging isang malakas na bagyo. Ang tunog ng pagbuhos nito ay parang isang talon, sinasabayan ng nakabibinging dagundong ng kulog. Ang buong kulungan ay tila nyanig. Ang sakit sa tiyan ni Elena ay naging isang tuloy-tuloy at matinding kirot. Napaiyak na siya, hindi lamang dahil sa sakit na pisikal, kundi dahil sa takot. Takot para sa kanyang anak. Paano kung may mangyaring masama? Paano kung hindi sila aabutan ng tulong? Tulong! Halos wala ng boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Tulong! Sinubukan niyang abutin ang rehas ng kama para lumikha ng ingay, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanghihina. Sumigaw siya, ngunit ang kanyang tinig ay tila isang bulong na nilalamon ng walang tigil na pagbuhos ng ulan at ng malakas na kulog. Sa gitna ng dilim, sa loob ng seldang amoy kalawang at pighati, habang ang kalikasan ay nagwawala sa labas, si Elena ay nag-iisang nilalabanan ang sakit. Ang kanyang mga daing ay nawawala sa sigaw ng bagyo. Ang dagundong ng kulog sa labas ay tila kasabay ng bawat tibok ng pusong nagwawala ni Elena. Ang bawat paghilab ay isang alon ng nag-aapoy na sakit na gumuguhit mula sa kanyang likuran hanggang sa kanyang sinapupunan. Ninanakaw ang kanyang hininga at iniiwan siyang nanginginig sa malamig na pawis. Ang kanyang mga daing ay naging mga sigaw, ngunit ang mga yon ay nalulunod pa rin sa walang katapusang ingay ng bumubuhos na ulan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Magaspang iyon at kulubot, ngunit may dala itong init. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Ate Lorna na ngayon ay gising na. Sa likuran nito, ang dalawa pa nilang kasama sa selda ay nakatayo rin. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pinaghalong takot at awa. Diyos ko, manganganak na siya. Sigaw ng isa. Gumising kayo. Tumawag kayo ng gwardiya. Utos ni Ate Lorna sa isa pa. Nagsimulang kumalabog ang buong selda. Ang mga kasama ni Elena ay sabay-sabay na pinaghahampas ang mga rehas na bakal gamit ang kanilang mga plato at tabo. Lumilikha ng isang matinis at desperadong ingay na sumasabay sa bagsak ng ulan. Guardia! Guardia! May manganganak dito! Ang mga sigaw at kalampag ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ginigising ang iba pang mga preso. Mula sa ibang mga selda, narinig din ang mga kalabog, isang di inaasahang pakikiisa sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang tulong ay hindi dumating kaagad. Ang kulungan ay tila isang barkong inabandona sa gitna ng bagyo. Elena, makinig ka sa akin. Sabi ni Ate Lorna, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag sa kabila ng kaguluhan. Hinawakan nito ang kamay ni Elena. Huminga ka ng malalim, gaya ng tinuturo nila sa pelikula. Huminga. At saka ka umire kapag hindi mo na kaya. Si Ate Lorna, ang babaeng dumaan na sa 3 panganganak, bago napunta sa lugar na yon ang naging komadrona ni Elena. Ang mga babaeng dati estranghero lamang sa kanya, mga babaeng may sariling krus na pinapasan, ay naging kanyang mga taga-suporta. Ang isa ay nagpunas ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang basang bimpo. Ang isa naman ay nag-aabot ng tubig sa kanyang mga tuyong labi. Ang sakit ay hindi mailarawan. Bawat ugat sa kanyang katawan ay tila pinuputol. Sa bawat pag-ire, nararamdaman niya na unti-unti siyang nauubusan ng lakas. May mga sandaling gusto na niyang sumuko. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, isang imahe ang kanyang nakikita. Ang ngiti ni Gabriel habang kayakap si Clara. At ang imaheng iyon, sa halip na magpabagsak sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng galit na nagpatuloy sa kanyang paglaban para ito sa kanyang anak. Hindi niya hahayaang manalo ang mga taong sumira sa kanya. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghihirap, sa isang huling, malakas na sigaw na sumabay sa isang matalim na kidlat, naramdaman ni Elena
ang isang paggaan. Kasunod niyon ay isang manipis at mahinang iyak. Isang tunog na mas maganda pa sa kahit anong musika. Sa tulong ni Ate Lorna, isang maliit na nilalang, basa at nanginginig, ang inilagay sa kanyang dibdib. Napatigil ang mundo ni Elena. Nawala ang ingay ng ulan, ang kalampag ng rehas, ang sakit sa kanyang katawan. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit na mukha, ang maliliit na daliring sumusubok na kumapit sa kanya. Ang kanyang anak, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng purong pagmamahal at kaligayahan. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng sanggol. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang damdaming hindi niya pa naramdaman kailanman. Babae, mahinang sabi ni Ate Lorna na may ngiti sa mga labi. Tala, pabulong na sabi ni Elena, ang pangalan ay kusang lumabas sa kanyang bibig. Ang pangalan mo ay Tala, sapagkat sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, sa loob ng isang lugar na walang pag-asa, isang bituin ang isinilang, ang kanyang bituin, ang kanyang pag-asa. Niyakap niya ng mahigpit ang sanggol, ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang kaluluwa ay buo na muli. Sa ilalim ng mga rehas na bakal, sa isang seldang amoy pighati, isinumpa ni Elena sa kanyang sarili. Poprotektahan niya ang bituin na ito kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Ang selda ay nagkaroon ng bagong puso at ang tibok nito ay ang mahinang paghinga ni Tala. Ang dating amoy ng kalungkutan ay napalitan ng amoy ng gatas at ng sanggol. Ang mga pader na dati saksi lamang sa mga luha ni Elena ay ngayon saksi na rin sa kanyang mga ngiti. Ang bawat araw ay isang hamon, ngunit isa ring biyayang ipinagpapasalamat niya. Ang kuna ni Tala ay isang lumang karton na nilagyan ng mga damit na pinaglumaan ng ibang mga preso. Ang kanyang mga lampin ay mga pinutol na piraso ng kumot na paulit-ulit nilang nilalabhan. Ang kanyang mga laruan ay mga takip ng bote na pinagsama-sama. Sa kabila ng karukhaan, sa mga mata ni Elena, si Tala ay isang prinsesang pinaliliguan ng pagmamahal. Isang umaga, isang anunsyo ang gumising sa kanilang lahat. May isang grupo ng mga volunteer mula sa isang non-government organization ang dumating upang magbigay ng libreng serbisyo at libangan. Karamihan sa mga preso ay hindi interesado. Ngunit nang marinig ni Elena na may kasama silang mga laruan at bitamina para sa mga bata, agad niyang dinala si Tala sa common area. Doon, sa gitna ng magulong grupo ng mga babae, isang lalaki ang namukod tangi. Hindi dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang katahimikan. Habang ang kanyang mga kasama ay maingay na namimigay ng mga donasyon, siya ay nasa isang sulok, inaayos ang mga librong pambata at mga laruan sa isang maliit na banig. Siya ay si Mateo, isang guro sa special education na naglalaan ng kanyang oras tuwing Sabado para sa mga batang isinilang at lumalaki sa kulungan. Napansin ni Elena ang paraan ng kanyang pagngiti sa mga bata. Isang nangiting totoo at hindi mapanghusga. Dahan-dahan siyang lumapit, yakap si Tala na nooy ilang buwan pa lamang. Napansin ni Mateo ang kanilang pagdating. Ngumiti ito, hindi isang malawak na ngiti, kundi isang maliit at magalang na pagbati. "Hello, baby," mahina niyang sabi. Ang kanyang tingin ay nasa bata. Hindi umimik si Elena. Tumango lamang siya bilang sagot. Sanay na siyang iwasan ang mga tao, lalo na ang mga lalaki. May kinuha si Mateo mula sa kanyang kahon. Isang maliit na laruang gawa sa kahoy na may maliliit na kampanilya sa loob. Inalog niya ito ng marahan at isang mahinang kalansing ang tumunog. Agad na napatingin si Tala. Ang mga maliliit nitong mata ay puno ng pagkamangha. "Para sa kanya," sabi ni Mateo. Iniabot ang laruan kay Elena. Nag-atubili si Elena. Sa loob ng mahabang panahon, walang nag-abot sa kanya ng anuman
maliban sa paghuhusga. Sige na, kunin mo na, sabi ni Mateo na may parehong mahinahong ng ngiti. Ligtas yan, walang matutulis na parte. Dahan-dahan, tinanggap ni Elena ang laruan. Nagkadikit ang kanilang mga daliri sa isang saglit at naramdaman ni Elena ang isang kuryenteng hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi kuryente ng pagnanasa, kundi ng simpleng kabaitan ng isang tao. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Wala iyon, sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mukha ni Elena, kundi sa mga kamay nito na hawak ang laruan. Nakita niya ang isang maliit na pilat sa ibabaw ng palad ni Elena. Isang lumang pilat na tila galing sa paso habang nagluluto. Napansin din niya ang kalyo sa mga daliri nito. Mga kamay ng isang taong sanay sa mabibigat na gawain, hindi mga kamay ng isang taong may kakayahang pumatay. Binalik niya ang kanyang tingin kay Elena, na ngayon ay nakangiting nakatingin kay Tala habang nilalaro nito ang bagong laruan. Sa isang saglit, nakita ni Mateo hindi ang isang kriminal na may bilang 305, kundi isang ina. Isang ina na may mga matang puno ng pagmamahal, ngunit may nakatagong lungkot na hindi kayang itago ng kahit anong nangiti. Hindi na siya nagsalita pa. Umupo na lamang siya sa banig at nagsimulang magbasa ng kwento para sa isang grupo ng maliliit na bata. Ngunit habang nagbabasa siya, ang imahe ni Elena at ang pilat sa kamay nito ay nanatili sa kanyang isipan. Mayroong mali sa kwento, mayroong hindi tugma sa babaeng nakita niya at sa krimeng ibinibintang dito. At sa unang pagkakataon, may isang taong mula sa labas ang nagsimulang magtanong. Habang nagtitiis si Elena sa loob ng malamig na rehas, ang kabilang panig ng mundo ay tila isang paraiso para kay Clara. Ang bahay na dati pinaghirapan ni Elena na gawing tahanan ay naging palasyo na ngayon ng babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Dito, ang amoy ng lason at pighati ay napalitan ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at imported na pabango. Nakatayo si Clara sa harap ng malaking salamin sa kanilang kwarto. Suot ang isang mamahaling sutlang pantulog. Hinahaplos niya ang kanyang leeg na pinalalamutian ng isang kwintas na brilyante. Isang regalo mula kay Gabriel para sa kanilang nalalapit na anibersaryo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tagumpay siya. Nakuha niya ang lalaki, ang yaman, at ang posisyon. Higit sa lahat, napatalsik niya ang tanging hadlang sa kanyang mga ambisyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Mukha itong pagod. Ang mga balikat ay tila laging may pasan na mabigat na dumi. Sa kabila ng marangyang buhay, ang mga mata ni Gabriel ay wala ng ningning na katulad ng dati. Gab, honey, bakit ngayon ka lang? Malambing na tanong ni Clara, agad na lumapit at niyakap ang asawa. Maraming trabaho sa opisina, Clara, at dumaan pa ako sa ospital para tingnan si Mama, sagot ni Gabriel. Gabriel, ang boses ay matabang. Kumusta na ang pakiramdam ni Tita Martha? Alam mo naman, hiyang-hiya pa rin ako na hindi ko agad napigilan ang ginawa ni Elena sa kanya. Sabi ni Clara, ang boses ay puno ng kunwaring pagsisisi. Gabi-gabi akong nananalangin na sana ay mapatawad tayo ng Diyos sa pagkakaroon ng ganoong klaseng tao sa ating buhay. Napabuntong hininga si Gabriel. Huwag mo nang banggitin ang pangalang iyon, Clara. Tapos na yon. Binabayaran na niya ang kasalanan niya. Ngunit sa tuwing naririnig ni Gabriel ang pangalang Elena, may kung anong kumukurot sa kanyang konsensya. Isang bahagi ng kanyang isipan ang pilit na nagpapaalala sa mamong mukha ng kanyang dating asawa. Ang mukha na hindi niya makitaan ng kahit anong bahid ng kasamaan sa loob ng maraming taon. Pero agad niyang iwinawaksi ang kaisipang iyon. Ang mga ebidensya ay malinaw. Ang testimonya ni Clara ay matibay. Nang makatulog si Gabriel, dahan-dahang bumangon si Clara. May natanggap siyang mensahe sa kanyang cellphone mula sa isang pribadong investigador na binabayaran niya
upang bantayan ang bawat galaw sa loob ng kulungan. Binuksan niya ang file na ipinadala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mukha ay namutla sa galit. Doon sa screen, nakita niya ang isang malabong litrato ni Elena na may karga-kargang isang sanggol. Isang bata. Pabulong na sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang ahas. Nanganak siya? Nanginginig ang kanyang mga kamay sa matinding selos at takot. Alam ni Clara na ang batang iyon ay isang malaking banta. Kung malaman ni Gabriel na may anak siya kay Elena, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maaaring maglaho sa isang kurap. Kilala niya si Gabriel. Ang pagmamahal nito sa pamilya ay ang tanging kahinaan nito. Ang batang iyon ang maaaring maging tulay upang muling magtagpo ang kanilang mga landas. Hindi maaari, sabi ni Clara sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa masamang balak. Hindi ko hahayaang sirain ng batang iyon ang buhay ko. Kung kailangang mabulok si Elena sa kulungan, kailangang makuha ang batang iyon o tuluyang mawala sa paningin namin. Lumakad siya patungo sa balkonahe, tinitingnan ang dilim ng gabi. Ang kanyang isipan ay mabilis na bumubuo ng isang bagong plano. Isang mas malupit at mas tuso kaysa sa dati. Ang kanyang layunin ay simple, paghiwalayin ang ina at anak. Sisiguraduhin niyang mararanasan ni Elena ang pinakamasakit na uri ng parusa, ang mawalan ng anak nang hindi mo alam kung nasaan ito. Bumalik siya sa tabi ng natutulog na si Gabriel at hinalikan ito sa noo. Isang halik na hindi dala ng pag-ibig kundi ng pagmamay-ari. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa kawalan habang ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng kama. Tila sinasakal ang bawat pagkakataon ni Elena na maging masaya. Lumipas ang 5 taon. Sa loob ng kulungan, ang panahon ay tila tumatakbo ng mabagal, ngunit sa labas, ang mundo ay patuloy na nagbabago. Ang 5 taong iyon ay tila isang habambuhay para kay Elena. 5 taon ng pagsasanay sa bagong normal, 5 taon ng pakikipaglaban sa mga demonyo ng kanyang nakaraan, at 5 taon ng pagpapalaki kay Tala sa ilalim ng malamig na rehas na bakal. Naging matatag at matapang si Tala, isang matalinong bata na mas gustong magbasa ng mga aklat kaysa makipaglaro sa mga ibang bata. Ang kanyang mga mata ay mayroong ningning na katulad ng mga bituin sa gabi. Ang kanyang ngiti ay kayang tunawin ang pinakamatigas na puso. Alam ni Tala ang kwento ng kanyang ina. Alam niyang wala silang ginawang masama. At ang kaalaman na iyon ang nagbigay lakas kay Elena para patuloy na lumaban. Sa loob ng 5 taong iyon, si Mateo ay nanatiling isang matatag na presensya sa kanilang buhay. Tuwing Sabado, hindi niya pinalalampas ang pagdalaw. Madalas ay may dala itong mga libro, mga krayola, at kung minsan, mga prutas na hindi abot kaya sa loob ng kulungan. Hindi ito humihingi ng anuman, hindi ito umaasa ng anuman. Simpleng nandyan lamang ito para tumulong. Ang araw ng paglaya ni Elena ay dumating na parang isang panaginip. Nagulat siya nang tawagin ang kanyang pangalan. Hindi dahil sa pagkadismaya, kundi dahil sa pag-aalinlangan. Maaari bang maging totoo ito? Maaari bang sa wakas ay makakalabas na siya sa lugar na yon? Bago pa siya makapag-ayos ng sarili, nakatayo na siya sa labas ng kulungan, humihinga ng malalim sa sariwang hangin. Nilingon niya ang mataas na pader na bumabantay sa kanyang pagkabihag. Noon lamang niya napagtanto kung gaano katagal na ang panahon, ngunit walang sumalubong sa kanya. Hindi si Gabriel, hindi ang kanyang ina, at kahit sinong kamag-anak. Tanging si Mateo lamang nakatayo sa malayo, nakangiti sa kanya. Lumapit siya kay Mateo, hinawakan ang kamay ni Tala. Salamat, Mateo. Sa lahat, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Walang anuman, Elena, sagot ni Mateo. Ang kanyang tingin ay nasa mga mata ni Tala. Ngayon pa lang naman tayo magsisimula.
Naghahanap si Mateo ng isang maliit na apartment para kay Elena at Tala. Isang simpleng tirahan na may 2 kwarto, isang kusina, at isang maliit na balkonahe na tanaw ang gusot-gusot na lungsod. Hindi yun marangya, ngunit sapat na para magsimula silang muli. Sinubukan ni Elena na maghanap ng trabaho, ngunit mahirap para sa isang dating preso na maghanap ng magandang oportunidad. Marami ang tumanggi sa kanya nang malamang nakulong siya dahil sa tangkang pagpatay. Ngunit hindi siya sumuko. Nagtrabaho siya bilang isang labandera, naglinis ng mga bahay, at kahit nagtinda ng mga kakanin sa kalsada. Walang trabaho ang napakababa para sa kanya basta't may maipakain lang siya kay Tala. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi galing sa trabaho, may isang pamilyar na figura ang nakita si Elena sa malayo. Isang figura na bumago sa kanyang buhay. Si Gabriel, mukha itong mas matanda. Ang mga mata ay mayroong kalungkutan na hindi niya nakita dati. Nakasuot ito ng isang simpleng damit. Walang bakas ng yaman at kapangyarihan. Tumigil si Elena sa kanyang paglalakad. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Si Tala ay mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Tila nakakaramdam ng panganib. Elena, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan kitang makausap. Hindi umimik si Elena. Alam kong nagkamali ako. Patuloy ni Gabriel, lumalapit sa kanila ng dahan-dahan. Pinagsisisihan ko ang lahat. Clara. Clara ay... Hindi siya ang taong akala ko. Niloko niya ako. Ginamit niya ako. Nalaman ko na ang totoo matagal na pero huli na ang lahat. Tumingin si Elena kay Gabriel. Ang mga mata ay walang emosyon. Wala na siyang nararamdamang kahit anong pagmamahal para sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya ay awa. Hindi para kay Gabriel, kundi para sa kanyang sarili. Elena, gusto kong makilala ang anak ko, sabi ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay bumaba kay Tala. Gusto kong bumawi sa inyong dalawa. Hinila ni Elena si Tala, palayo kay Gabriel. Huwag kang lalapit sa amin, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng babala. Wala ka ng karapatan sa amin. Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi na maibabalik ang mga araw na ninakaw mo sa amin. Pero, umalis ka na, Gabriel, putol ni Elena. Huwag mo na kaming guluhin pa. Tinalikuran ni Elena si Gabriel at naglakad palayo. Hinahabol ang kanyang pagkabuhay na tila siya sisisa sa El Filibusterismo habang masuyong hinahaplos ang buhok ni Tala. Nilingon siya ni Gabriel at nakita niya kung paano masuyong hinahaplos ni Elena ang buhok ni Tala. Ang kanyang puso'y nadurog, tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Samantala, sa isang malayo't mataas na lugar, isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanilang pagtatagpo. Si Clara, ang kanyang mukha ay puno ng galit, ay nakatayo sa balkonahe ng isang mataas na gusali. Binabantayan ang bawat galaw ni na Elena at Gabriel sa pamamagitan ng isang malaking binoculars. Hindi ko hahayaang mangyari to, bulong ni Clara sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa bakod ng balkonahe. Hindi ko hahayaang sirain nila ang buhay ko. Hindi ko hahayaang bumalik si Gabriel sa kanya. Agad siyang nag-dial sa kanyang telepono. Ang kanyang boses ay nagiging mas malamig at mas mapanganib sa bawat segundo. Gawin mo na, sabi niya. Tapusin mo na ang lahat. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong bakas. Pagkatapos ibaba ang telepono, may pagkakontento sa ekspresyon niya na dahan-dahang lumitaw sa kanyang mukha. Para bang isang bagong sikretong itinatago. Kahit na ito ay nangangahulugang paghiwalayin sina Elena at Tala, magpakailanman, hindi siya titigil upang maprotektahan ang sariling kapakanan niya. Nasisiguro niya, sa pagkakataong ito, ay wala nang makakasira pa sa kanya at magugulo sa pagkontrol niya sa buhay ni Gabriel. Sa gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Elena at Tala, sa kanilang maliit na apartment, may isang hindi kilalang tao ang tahimik na pumasok sa kanilang tirahan.
Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang maskara at ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang panyong binasa ng chloroform. Ang kanyang misyon ay simple, kunin ang bata at huwag mag-iwan ng kahit anong buhay. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang hindi inaasahang kalampag. Sa loob ng maliit na apartment, si Elena ay agad na nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, parang may nararamdaman siyang panganib na papalapit. Sa tabi niya, mahimbing pa ring natutulog si Tala. Ang kanyang mukha ay payapa at walang muwang. Maingat na tumayo si Elena, sinusubukang hindi magising ang kanyang anak. Kinuha niya ang isang lumang tubo na bakal na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Isang proteksyon na hindi niya ginagamit sa kulungan, ngunit isang bagay na nakaramdam siya ng pangangailangan na magkaroon simula nang makalaya siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan, ang kanyang katawan ay handa na sa anumang maaaring mangyari. Pilit niyang pinakikinggan ang anumang tunog sa labas, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtulo ng tubig mula sa isang gripo na sira sa labas. Bigla, narinig niya muli ang kalampag, mas malakas kaysa kanina. Parang may sumusubok na buksan ang kanyang pintuan. "Sino yan?" tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Walang sumagot. Tanging ang paulit-ulit na pagkalampag sa kanyang pintuan. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Elena. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Hinila niya ang trangka ng kanyang pintuan. Sa kanyang pagkabigla, nakita niyang tumatakbo palayo ang isang nakamaskarang figura. Alam niyang isang tao ang dumating upang saktan sila. Ang unang naiisip niya ay si Clara. "Tala, bumangon ka na!" Sigaw ni Elena. Agad na bumalilik sa kanyang anak. Nagising si Tala mula sa sigaw ng kanyang ina. "Inay, anong nangyayari?" tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng antok. "Kailangan nating umalis dito ngayon din," sagot ni Elena. Agad na binuhat ang kanyang anak mula sa kama. Sa loob lamang ng ilang minuto, sina Elena at Tala ay nakatakbo na sa apartment. Dala lamang ang ilan nilang mahahalagang gamit. Alam ni Elena na hindi sila maaaring manatili roon. Sinundan na sila ni Clara at hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang anak. Habang tumatakbo sila sa madilim na kalsada, naramdaman ni Elena na may sumusunod sa kanila. Tumalikod siya at nakita niya ang dalawang lalaki na nakasuot ng itim, tumatakbo patungo sa kanila. "Tala, tumakbo ka. Huwag kang titigil," utos ni Elena sa kanyang anak. Tumakbo si Tala, sinusunod ang kanyang ina. Naramdaman ni Elena ang galit at kapaitan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Pinagsisisihan niya ang paglabas niya sa kulungan. Sana ay nanatili na lamang siya sa loob ng rehas. Kahit papaano roon ay alam niyang ligtas si Tala. Nang makarating sila sa mataong kalsada, agad na sumakay si Elena sa isang pampasaherong jeep. Ngunit bago pa sila makaalis, nakita ni Elena ang isa sa mga lalaki na hinahabol sila. "Aalis tayo rito," sabi ni Elena sa driver ng jeep. "Magbayad na lang ako ng doble. Kailangan ko lang makalayo sa lugar na ito." Hindi na nagtanong ang driver, pinalipad niya ang jeep palayo. Habang papalayo sila sa gusot-gusot na syudad, hindi maiwasan ni Elena na mag-alala sa kaligtasan ni Tala. Kailangan niyang makahanap ng isang ligtas na lugar para sa kanyang anak. Isang lugar kung saan hindi sila matatagpuan ni Clara. Nagpasya si Elena na bumalik sa kanyang probinsya, sa lugar kung saan siya lumaki. Alam niyang hindi siya tatanggapin ng kanyang ina, ngunit hindi bali. Hindi niya kailangan ang pagtanggap ng kanyang ina. Ang tanging kailangan niya ay isang lugar kung saan maaari niyang itago ang kanyang anak. Pagdating nila sa probinsya, agad na naghahanap si Elena ng isang maliit na kubo na malapit sa dagat. Iyon ay sira-sira at halos gumuho na, ngunit walang nagmamay-ari nito at mura lamang ang upa. Nakiramdam siya na ligtas iyon at hindi matatagpuan. Pagkalipas ng ilang linggo,
Sina Elena at Tala ay nag-ayos ng buhay sa kanilang bagong tirahan. Kahit na mahirap ang kanilang buhay, si Elena ay masaya dahil malapit siya sa kanyang anak. Alam niyang hindi sila maaaring magpakampante, ngunit sa ngayon, ito na ang kanilang tahanan. Isang araw, habang naglalakad sila sa dalampasigan, nakita ni Tala ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa buhangin. Sa una, akala niya na isa lamang yung ordinaryong tao. Ngunit habang papalapit sila, napagtanto ni Tala kung sino iyon. "Inay, tingnan mo," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng tuwa. Nilingon ni Elena kung sino ang tinutukoy ng kanyang anak. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya si Gabriel, nakaupo sa buhangin at nakatingin sa kanila. Ang kaba at takot ni Elena ay biglang bumalik. Paanong natagpuan sila ni Gabriel? Sinundan ba sila nito? "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ngumiti si Gabriel. "Gusto ko lang kayong makita. Gusto kong makabawi sa inyong dalawa," sagot niya. "Alam kong hindi mo ako mapapatawad, ngunit gusto ko lang maging bahagi ng buhay ng ating anak." Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Alam niyang kailangan niyang maging matapang. Hindi niya hahayaang sirain ni Gabriel ang bagong buhay na pinagsusumikapan niya. "Umalis ka na," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng babala. "Hindi kita kailangan sa buhay namin at hindi ko hahayaang maging bahagi ka ng buhay ni Tala." Tumingin si Gabriel kay Tala. "Anak," sabi niya, "gusto kitang makilala." Tumingin si Tala sa kanyang ina. Humihingi ng permiso. Alam ni Elena na kailangan niyang hayaan si Tala na magdesisyon. "Desisyon mo yan, Tala," sabi ni Elena. "Kung gusto mo siyang makilala, hindi kita pipigilan. Ngunit kailangan mong malaman, hindi ka namin kailangan." Ngumiti si Tala at tumakbo papunta kay Gabriel. Ang puso ni Elena ay nadurog. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi niya maaaring pigilan ang nakaraan. Habang nag-uusap sina Gabriel at Tala, may nakita si Elena sa malayo na papalapit sa kanila. Isang itim na sasakyan, papalapit ng papalapit. Alam ni Elena na hindi yun maaaring maging isang pagkakataon lamang. Habang papalapit ang itim na sasakyan, mas lalong tumitindi ang pangamba ni Elena. Alam niyang hindi maaaring basta-basta na lamang na dumating si Gabriel sa lugar na yon. Mayroong mas malalim na dahilan kung bakit naroroon siya. At alam din niyang ang sasakyan na yon ay hindi nangangahulugang mabuti. "Tala, halika na rito," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nagpaalam si Tala kay Gabriel at tumakbo papunta sa kanyang ina. Tinitigan ni Elena ang sasakyan ng may pagdududa. Huminto ito sa hindi kalayuan at lumabas ang dalawang lalaki na nakakasuot ng itim. Pareho silang may suot na maskara, tulad ng mga lalaking sumugod sa kanila sa apartment. "Tumakbo kayo," sigaw ni Elena. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Tala at tumakbo sila sa direksyon ng gubat sa hindi kalayuan. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang mga lalaking iyon. Ang tanging pag-asa niya ay makatakas sila. "Elena, ano bang nangyayari?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. "Sila ang mga lalaking sumugod sa amin sa apartment," sagot ni Elena. "Sinusundan nila kami. Kailangan naming umalis dito." "Hindi ko kayo pababayaan," sabi ni Gabriel. "Tutulungan ko kayo." Hinawakan ni Gabriel ang isa pang kamay ni Tala at sabay-sabay silang tumakbo papunta sa gubat. Ngunit ang mga lalaki ay mabilis na tumatakbo. Di nagtagal, nahabol na nila sina Elena at ang kanyang pamilya. "Hindi kayo makakatakas," sabi ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Itinulak ni Elena si Tala kay Gabriel. "Dalhin mo siya. Kailangan niyong tumakbo," sabi ni Elena. "Ako na ang bahala sa kanila." "Hindi kita iiwan," sabi ni Gabriel. "Walang oras para magtalo.
sabi ni Elena. Tumakbo na kayo. Hinila ni Gabriel si Tala at tumakbo palayo, patungo sa mas malalim na bahagi ng gubat. Tumingin si Elena sa mga lalaki. Alam niyang kailangan niyang lumaban. Hindi niya hahayaang saktan nila ang kanyang anak. Anong gusto niyo? Tanong ni Elena. Gusto namin ang bata, sabi ng isa sa mga lalaki. Gusto ni Clara na mawala siya. Naintindihan na ni Elena ang lahat. Si Clara ang nasa likod ng lahat ng ito. Gusto nitong tanggalin si Tala sa buhay niya. Gusto nitong sirain ang kanyang buhay. Hindi ko hahayaang mangyari yon, sabi ni Elena. Kinuha niya ang isang malaking bato na nakahiga sa lupa at ibinato sa isa sa mga lalaki. Natamaan ito sa ulo at bumagsak sa lupa. Ang isa pang lalaki ay naglabas ng baril. Tumakbo si Elena, sinusubukang iwasan ang mga bala. Alam niyang hindi niya kayang tumagal. Bigla, narinig ni Elena ang isang putok. Tumingin siya sa likuran at nakita niya si Gabriel na nakatayo sa likuran ng isa sa mga lalaki, hawak ang isang baril. Binaril nito ang lalaki. Bumagsak ang lalaki sa lupa, patay na. Paano ka nagkaroon ng baril? Tanong ni Elena, naguguluhan. Matagal na, sagot ni Gabriel. Mula noong nagtrabaho ako bilang isang security guard bago ko nakilala si Clara. Sa di kalayuan may narinig silang sirena ng pulis. Alam nilang kailangan nilang umalis doon. Kailangan nating umalis, sabi ni Elena. Ngunit saan tayo pupunta? Alam ko ang isang lugar, sagot ni Gabriel. Isang lugar kung saan hindi tayo matatagpuan ni Clara. Hinawakan niya ang kamay ni Elena at tumakbo silang tatlo sa dilim, patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Matapos ang insidente sa dalampasigan, sina Elena, Tala at Gabriel ay nagtago sa isang maliit na bayan sa kabundukan. Ito ay isang liblib na lugar kung saan ang mga tao ay hindi nakikialam sa buhay ng iba, kung saan ang mga lihim ay nabubuhay at namamatay nang walang sino man na nagtatanong. Nanirahan sila sa isang lumang bahay na pag-aari ng isang kaibigan ni Gabriel mula sa kanyang nakaraan. Ang bahay ay sira-sira, ngunit meron itong isang uri ng kagandahan, ang uri na nagmumula sa mga alaala at mga kwentong hindi pa nasasabi. Sa unang mga araw, ang tensyon ay halata. Si Elena ay hindi pa rin lubos na nagtitiwala kay Gabriel. Bagamat nakita niya ang kanyang determinasyon na tulungan sila, hindi pa rin niya makalimutan ang sakit na dinulot niya sa kanya noon. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahan-dahan siyang nagsimulang makita ang isang ibang Gabriel, ang lalaking nakatulong sa kanya sa pag-ayos ng bahay, ang lalaking nagturo kay Tala kung paano mangisda sa ilog, ang lalaking nagbabasa ng mga kwento sa kanila bago matulog. Siya ay hindi na ang mayabang at mayaman na negosyante na kanyang nakilala noon. Siya ay isa lamang lalaki na sinusubukang bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Bakit ka nagbago? Tanong ni Elena isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe, tinitingnan ang mga bituin. Marami akong natutunan sa loob ng 5 taon, sagot ni Gabriel. Nalaman kong ang pera at kapangyarihan ay walang halaga kung wala kang pamilya na nagmamahal sa iyo. Nalaman kong si Clara ay hindi ang taong akala ko at nalaman kong ikaw ang nag-iisang babae na minahal ko talaga. Tumingin si Elena kay Gabriel. Nakita niya sa kanyang mga mata ang katapatan at pagsisisi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang nagbubukas muli ang kanyang puso. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang araw, habang namimili sila sa bayan, nakita ni Tala ang isang pamilyar na mukha. "Inay, tignan mo," sabi ni Tala. Itinuturo ang isang babae na nakatayo sa kabilang kalsada. Siya yung babae na laging kasama ni Tia Clara noon. Tumingin si Elena sa direksyon na itinuro ni Tala at ang kanyang dugo ay nanlamig. Iyon nga, si Aling Ising, ang kanang kamay ni Clara at ang kanyang pinagkakatiwalaang tagasunod.
Alam ni Elena na oras na upang muli silang tumakbo. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Elena kay Gabriel nang makauwi sila sa bahay. Nakita na tayo ni Aling Ising, hindi magtatagal at susundan na tayo ni Clara. Saan tayo pupunta? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, sagot ni Elena. Ngunit kailangan nating mag-isip ng isang bagay at mabilis. Habang nag-iisip sila ng plano, may kumatok sa kanilang pintuan. Sino yan? Tanong ni Elena. Ako ito, si Aling Ising, sagot ng babae mula sa labas. Gusto ko lang kayong makausap. Tumingin si Elena kay Gabriel. Alam nilang iyon na ang katapusan. Binuksan ni Gabriel ang pinto. Nakatayo roon si Aling Ising, may hawak na isang baril. Pasensya na, Elena, sabi ni Aling Ising. Ngunit kailangan kong gawin ito. Utos ni Clara. Itinutok ni Aling Ising ang baril kay Elena. Niyakap ni Tala ang kanyang ina. Natatakot. Huwag mo silang sasaktan, sigaw ni Gabriel. Umalis ka dyan, Gabriel, sabi ni Aling Ising. Hindi kita gustong saktan, ngunit kung hahadlang ka, kailangan kitang patayin. Tumayo si Gabriel sa harap ni Elena. Pinoprotektahan siya. Hindi ko kayo pababayaan, sabi ni Gabriel. Kung yan ang gusto mo, sabi ni Aling Ising. Itinutok ni Aling Ising ang baril kay Gabriel. Hindi! Sigaw ni Elena. Ngunit huli na ang lahat. Pumutok ang baril. Bumagsak si Gabriel sa lupa. Nakita ni Elena si Gabriel na bumagsak sa lupa. Ang dugo ay kumalat sa kanyang dibdib. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang sakit ay tila isang kutsilyong dumurog sa kanyang puso. Hindi! Sigaw ni Elena. Lumuhod sa tabi ni Gabriel. Tumakbo ka, Elena. Ilayo mo si Tala. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Hindi kita iiwan, sabi ni Elena. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Kailangan mo siyang protektahan, sabi ni Gabriel. Pangako mo sa akin. Tumingin si Elena kay Tala na nakayakap sa kanya, nanginginig sa takot. Alam niyang tama si Gabriel. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Pangako ko, sabi ni Elena. Ngumiti si Gabriel. Mahal kita, sabi niya. Pagkatapos ay pumikit ang kanyang mga mata. Hindi! Sigaw ni Elena. Niyakap si Gabriel ng mahigpit. Huwag mo akong iwan. Ngunit huli na ang lahat. Si Gabriel ay patay na. Tumayo si Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Tumingin siya kay Aling Ising na nakatayo roon. Hawak pa rin ang baril. Babayaran mo ito? Sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Pasensya na, Elena, sabi ni Aling Ising. Ngunit kailangan kong gawin ito, utos ni Clara. Hindi ako naniniwala sa iyo, sabi ni Elena. Alam kong ginawa mo ito dahil gusto mo. Gusto mo ang kapangyarihan. Gusto mo ang pera. Hindi totoo yan, sabi ni Aling Ising. Sige nga, patunayan mo, sabi ni Elena. Patayin mo ako. Kung talagang ginagawa mo ito para kay Clara, patayin mo ako ngayon din. Nag-alangan si Aling Ising. Nakita ni Elena sa kanyang mga mata ang pagdududa. Alam niyang nagsisinungaling ito. Hindi kita papatayin, sabi ni Aling Ising. Hindi ako isang mamamatay tao. Kung gayon, umalis ka na, sabi ni Elena. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita pa sa amin. Nag-alangan si Aling Ising. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo palayo. Tumingin si Elena kay Tala. Kailangan nating umalis dito, sabi niya. Hindi tayo ligtas dito. Hinawakan niya ang kamay ni Tala at tumakbo sila palayo, patungo sa dilim. Alam niyang hindi siya maaaring magpakampante. Kailangan niyang hanapin si Clara at panagutin sa kanyang mga kasalanan. Pagkalipas ng ilang araw, narating ni Elena ang lungsod kung saan nakatira si Clara. Alam niya na mapanganib ang ginagawa niya, ngunit wala na siyang pakialam. Kailangan niyang maghiganti para kay Gabriel.
Naghahanap siya ng isang paraan upang makalapit kay Clara. Nalaman niya na si Clara ay nagdaraos ng isang malaking partido sa kanyang mansyon. Alam niyang iyon ang kanyang pagkakataon. Sa gabi ng partido, nagsuot si Elena ng isang itim na damit at nakapasok sa mansyon. Nakita niya si Clara nakikipag-usap sa ilang mga bisita. Lumapit si Elena sa kanya. "Clara," sabi ni Elena. Tumingin si Clara kay Elena. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya, naguguluhan. "Narito ako para maghiganti," sabi ni Elena. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sabi ni Clara. "Huwag ka nang magkunwari pa," sabi ni Elena. "Alam kong ikaw ang nasa likod ng lahat. Ikaw ang nagpapatay kay Gabriel." "Hindi totoo yan," sabi ni Clara. "Wala akong alam tungkol dyan." "Sinungaling ka," sabi ni Elena. Sinampal ni Elena si Clara sa mukha. Bumagsak si Clara sa lupa. "Babayaran mo ito," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng galit. "Huli na," sabi ni Elena. Lumapit ang mga pulis at inaresto si Clara. Nalaman ni Elena na si Clara ay matagal nang iniimbestigahan ng mga pulis dahil sa kanyang mga ilegal na gawain. Ang pagpatay kay Gabriel ay ang huling patak na nagpuno sa baso. Sa wakas, nabigyan ng hustisya si Gabriel. Ang pagkakakulong ni Clara ay nagdala ng isang uri ng katahimikan sa buhay ni Elena. Ngunit hindi nito tuluyang napawi ang lahat ng kirot. Ang bakas ng pagkawala ni Gabriel ay tila isang anino na sumusunod sa kanya. Lalo na sa tuwing nakikita niya si Tala. Ang bata ay madalas na nagtatanong tungkol sa kanyang ama. At sa bawat tanong, isang sariwang hiwa ang nararamdaman ni Elena sa kanyang puso. Lumipas ang mga buwan. Sina Elena at Tala ay lumipat sa isang maliit na bahay sa gilid ng isang tahimik na probinsya, malayo sa ingay at gulo ng lungsod. Ito ay isang lugar na may malawak na tanawin ng bukirin at sariwang hangin, isang perpektong lugar upang magsimula muli. Nagpatuloy si Elena sa kanyang pagtatrabaho, hindi na bilang labandera, kundi bilang isang guro sa isang lokal na eskwelahan. Sa tulong ni Mateo, na ngayon ay mas madalas nang bumisita, nakakuha siya ng lisensya sa pagtuturo. Si Tala ay masayang-masaya sa kanyang bagong eskwelahan at sa tuwing umuuwi ito, puno ito ng mga kwento tungkol sa kanyang mga bagong kaibigan at mga aralin. Isang hapon, habang nagtuturo si Elena sa kanyang klase, may isang lalaki ang pumasok sa silid. Siya ay si Gabriel, ngunit hindi na ang Gabriel na kanyang kilala. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buhok ay may mga puting hibla na, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Elena," mahina niyang tawag. Tumingin si Elena sa kanya, ang kanyang puso ay biglang kumabog. Hindi niya inasahan na muling makita si Gabriel. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Elena. "Gusto kong humingi ng tawad," sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Alam kong wala na akong karapatan sa'yo pero kailangan kong gawin ito. Kailangan kong sabihin sa'yo kung gaano ako nagsisisi sa lahat ng ginawa ko." "Huli na ang lahat, Gabriel," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay matigas. "Ang sakit na dinulot mo sa akin, hindi na mawawala yon. Alam ko," sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Pero sana ay mapatawad mo ako para sa ating anak, para kay Tala." Tumingin si Elena kay Tala na ngayon ay nasa likod niya, nakatingin sa kanilang dalawa. "Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita," sabi ni Elena. "Ngunit ang isang bagay na sigurado ako, hindi ka na bahagi ng buhay namin." Tumalikod si Elena at naglakad palayo. Si Gabriel ay naiwan sa silid. Nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Alam niyang ito na ang katapusan. Wala na siyang pag-asa na muling makasama ang kanyang pamilya. Isang araw, habang naglalakad si Elena sa dalampasigan, nakita niya si Mateo na nakaupo sa buhangin.
Lumapit siya at umupo sa tabi nito. "Kumusta ka na?" tanong ni Mateo. "Ayos lang," sagot ni Elena. "Pero mahirap pa rin. Ang pagkawala ni Gabriel, mahirap pa rin. Alam ko," sabi ni Mateo. "Pero alam kong malakas ka at alam kong kaya mong lampasan ang lahat ng ito." Ngumiti si Elena. "Salamat, Mateo. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Tala." "Walang anuman," sabi ni Mateo. "Masaya ako na nakatulong ako." Tumingin si Elena kay Mateo. Nakita niya sa kanyang mga mata ang pagmamahal at pag-aalaga. Alam niyang karapat-dapat siya sa pagmamahal. Karapat-dapat siya sa kaligayahan. "Mateo," sabi ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Gusto kong magsimula muli kasama mo." Ngumiti si Mateo. "Masaya ako na marinig mo yan, Elena. Handa akong hintayin ka. Handa akong tulungan kang magsimula muli." Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng sakit at kalungkutan sa puso ni Elena. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Ngunit alam din niyang mayroon siyang mga tao na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Naglakad silang dalawa sa dalampasigan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Sa likuran nila, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, naglalabas ng mga kulay na kahel at lila sa kalangitan. Isang bagong simula ang naghihintay sa kanila. Isang bagong simula na puno ng pag-asa, pagmamahal at pagpapatawad. Ang desisyon ni Elena na bigyan ng pagkakataon si Mateo ay parang isang bagong sinag ng araw sa kanyang buhay. Hindi ito isang pagmamadali o isang pagtakas mula sa nakaraan. Ito ay isang maingat na paghakbang batay sa paggalang, tiwala at pag-unawa na binuo nila sa loob ng maraming taon. Si Mateo ay hindi nagmadali. Alam niya ang lalim ng mga sugat ni Elena at handa siyang maging gamot, hindi kaysa sa isa pang pinagmulan ng sakit. Ang kanilang pag-iibigan ay tila isang halaman na dahan-dahang lumalaki, pinapatubigan ng mga maliliit na kilos ng kabaitan. Isang mainit na tasa ng kape na inihanda ni Mateo tuwing umaga. Isang kwento na binasa niya kay Tala bago matulog. Ang tahimik na paghawak niya sa kamay ni Elena habang naglalakad sila sa dalampasigan. Sa tuwing nagdududa si Elena, si Mateo ang nagpapaalala sa kanya ng kanyang lakas. "Hindi mo kailangan ng isang tagapagligtas, Elena." Madalas nitong sabi. "Ikaw mismo ang iyong sariling tagapagligtas. Nandito lang ako para suportahan ka." Ang kanilang bahay, na dating puno ng mga alaala ng kalungkutan, ay napuno na ngayon ng tawanan ni Tala at ng tahimik na pagmamahalan ni na Elena at Mateo. Nakita ni Tala kay Mateo ang isang ama na nagbibigay ng matatag na pundasyon ng walang hanggang pag-ibig at ng mga aral tungkol sa buhay. Samantala, sa loob ng bilangguan, si Clara ay nahaharap sa kanyang sariling impyerno. Ang dating reyna ng kasinungalingan ay naging isang ordinaryong preso. Ang kanyang mga kamay ay ngayon ay marumi sa lupa, hindi sa mga brilyante. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay napalitan ng pait at galit. Ang bawat detalye ng kanyang mga krimen, ang pagpaplano sa pagpatay kay Elena, ang pandaraya, ang pagpatay kay Gabriel, ay inilantad sa publiko. Ang dating mga kaibigan at kasosyo ay tumalikod sa kanya at maging ang kanyang sariling pamilya ay nahihiya sa kanya. Ang hustisya ay mabagal, ngunit tiyak. Si Clara ay nahaharap sa isang habambuhay na pagkabilanggo at ang kanyang pangalan ay naging isang simbolo ng kasamaan. Isang araw, binisita ni Elena si Clara sa kulungan. Hindi ito para maghiganti, kundi para makita ang epekto ng kanyang mga ginawa. "Kumusta ka na, Clara?" tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tumingin si Clara kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Masaya ka na ba ngayon?" tanong niya. "Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo." "Hindi ako masaya, Clara."
Sagot ni Elena. Nawalan ako ng asawa. Nawalan ako ng 5 taon ng aking buhay. Ngunit natuto ako. Natuto akong patawarin ang aking sarili. At natuto akong magmahal muli. Wala kang alam, sabi ni Clara. Hindi mo naiintindihan ang pinagdaanan ko. Hindi ko man naiintindihan ang lahat ng pinagdaanan mo, Clara, sabi ni Elena. Ngunit alam kong ang galit at inggit ay hindi makakapagbigay ng kaligayahan. Ang tanging magagawa nito ay sirain ka. Tumayo si Elena at lumingon. Bago pa siya umalis, may isang huling bagay siyang gustong sabihin. Patawad, Clara, sabi ni Elena. Patawad dahil hindi ko naiintindihan ang iyong sakit. Ngunit patawad din dahil hindi ko na kaya pang magalit sa iyo. Kailangan kong palayain ang aking sarili. Pagkatapos noon, umalis si Elena. Iniwan si Clara na mag-isa sa kanyang selda, nakatitig sa kawalan. Isang gabi, habang nakaupo sina Elena, Tala at Mateo sa labas ng kanilang bahay, tinitingnan ng mga bituin, lumuhod si Mateo sa harap ni Elena. Elena, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ko ipapangako sa iyo na magiging perpekto ang lahat, ngunit ipinapangako ko sa iyo na mamahalin kita ng buong puso at poprotektahan ko kayo ni Tala. Hanggang sa huling hininga ko, inilabas niya ang isang simpleng singsing, isang pilak na singsing na may maliit na disenyong bituin, katulad ng pangalan ni Tala. Pakakasalan mo ba ako? Tanong ni Mateo. Ang mga luha ay dumaloy sa mga pisngi ni Elena. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Oo, sagot ni Elena. Pakakasalan kita. Yumakap si Mateo kay Elena. At pagkatapos ay yumakap din sila kay Tala. Sa sandaling iyon, ang tatlo ay naging isang pamilya. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan. Ang kasal ni na Elena at Mateo ay simple ngunit puno ng pagmamahalan. Hindi ito marangya, hindi ito grandioso, ngunit puno ito ng tawanan, luha ng kaligayahan, at mga pangakong habambuhay. Ginanap ito sa dalampasigan, kung saan unang nagkita sina Elena at Mateo, at kung saan nagsimula ang kanilang kwento ng pag-ibig. Ang tanging dekorasyon ay ang ganda ng kalikasan, ang asul na dagat, ang puting buhangin, at ang ginintuang sikat ng araw. Si Tala ang kanilang flower girl. Suot ang isang puting damit na gawa ni Elena. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw, at sa bawat paghakbang niya, isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang tila nagbubukas. Habang naglalakad si Elena patungo kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang sakit, ang pagkawala, ang pag-asa. Ngunit sa lahat ng iyon, nagtagumpay siya. Natagpuan niya ang kanyang sarili at natagpuan niya ang pag-ibig. Elena, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay, ipinapangako ko sa iyo ang aking pag-ibig, ang aking tapat na puso, at ang aking buhay. Ikaw at si Tala, ang aking pamilya. Kayo, ang aking pag-asa. Mateo, sagot ni Elena, ako rin. Ipinapangako ko sa iyo ang aking pag-ibig, ang aking pagtitiwala, at ang aking buong buhay. Salamat sa pagtulong sa akin na makita muli ang ganda ng mundo. Mahal kita. Pagkatapos noon, hinalikan nila ang isa't isa. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaligayahan. Sa kanilang reception, na ginanap sa tabi ng dalampasigan, ang mga tao ay nagsasaya. Naroon ang mga kaibigan ni Mateo mula sa kanyang trabaho, ang mga kasamahan ni Elena sa eskwelahan, at maging ang ilang mga dating kasama niya sa kulungan na ngayon ay malaya na rin. Habang naglalaro si Tala sa buhangin, lumapit si Mateo sa kanya. Anak, sabi ni Mateo. Tumingin si Tala kay Mateo. Po? Tanong niya. Gusto kong tawagin mo akong papa, sabi ni Mateo.
Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Kung gusto mo lang, tumingin si Tatala kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa loob ng mahabang panahon, hinahanap niya ang isang ama. At ngayon, natagpuan niya ito. Papa, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng tuwa. Niyakap ni Mateo si Tala ng mahigpit. Ito ang pinakamasarap na tunog na kanyang narinig. Isang araw, habang naglalakad si Elena at Mateo sa dalampasigan, nakita nila si Gabriel sa malayo. Nakaupo ito sa buhangin, nakatingin sa dagat. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Hindi lumapit si Elena sa kanya. Alam niyang kailangan niyang bigyan ng kapayapaan ang kanyang sarili. At ang paglapit kay Gabriel ay hindi makakatulong. Kumusta ka na? Tanong ni Mateo. Ayos lang, sagot ni Gabriel. Alam kong wala na akong karapatan sa inyo. Pero sana ay maging masaya kayo. Magiging masaya kami, Gabriel, sabi ni Elena. Sana ay matagpuan mo rin ang iyong kapayapaan. Tumingin si Gabriel kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, sabi niya. Pagkatapos noon, tumalikod si Gabriel at naglakad palayo, patungo sa paglubog ng araw. Hindi na siya muling nagpakita pa. Ang buhay ni na Elena at Mateo ay nagpatuloy. Nagkaroon sila ng 2 pang anak at ang kanilang pamilya ay lumaki. Si Tala ay naging isang matagumpay na guro, tulad ng kanyang ina at ama. Sa bawat paglubog ng araw, sa bawat paggising nila, alam ni na Elena at Mateo na ang kanilang pag-ibig ay isang patunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, laging may pag-asa. Laging merong bagong bukas at laging merong pag-asa na matagpuan ang kaligayahan. Nakalipas ang maraming taon at ang mga alaala ng nakaraan ay tila mga anino na dahan-dahang lumabo sa dilim. Ngunit ang mga aral na natutunan ni Elena sa bawat pagsubok ay nanatili. Naging pundasyon ng kanyang pagkatao at ng pamilyang kanyang binuo. Ang buhay ni na Elena, Mateo at kanilang mga anak ay puno ng pagmamahalan at kapayapaan. Ang kanilang bahay ay laging puno ng tawanan at pag-asa. Si Tala, ang bituin na isinilang sa gitna ng kadiliman, ay nagpatuloy sa pagliwanag. Naging isang matagumpay siyang guro, tulad ng kanyang mga magulang, at pinili niyang magturo sa mga komunidad na nangangailangan. Dala ang liwanag ng kaalaman at pag-asa sa mga kabataan.